Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Roberto Vilayo Ongpin was a Filipino businessman who served as the Minister of Commerce and Industry, initially as Minister of Industry during the Marcos administration. In the 2018 ranking by Forbes of the world's richest, Ongpin was named as the Philippines' 12th wealthiest Filipino. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. His brilliance as a young businessman was immediate at a young age. Sa pagtatapos bilang cum laude sa Ateneo University, nag-aral si Roberto Vilayo Ongpin sa Harvard Business School upang makakuha ng MBA na natanggap niya noong 1961. Ang una niyang trabaho ay sa Procter & Gamble, ngunit hindi nagtagal, naengganyo siya ng Washington SYSEP na sumali sa Management Services Team ng SGV, kung saan noong panahong yon si Cesar Virata ay nagtatrabaho na bilang partner. Nang sumali si Virata sa gobyerno noong 1966, si Bobby na tinatawag siya sa publiko ng maraming kaibigan ang pumalit. SGV at the time was actively involved in working at the crossroads of management and business problems of rising companies in the country. Its reach was increasing in East and Southeast Asia during those years. Bilang isang kasosyo sa SGV, maaari niyang makilala ang mga talento sa negosyo ng mas malawak na rehiyon kung saan dumarami ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Sa edad na 42 noong 1979, ang kanyang panawagan na sumali sa gobyerno ay dumating sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na maging ministro ng industriya. Siya ang humalili kay Vicente Paterno sa gawain. Roberto Ongpin was different from Paterno in a number of ways. Paterno was a visionary who worked in careful steps. Ongpin was a doer, an action man. Paterno took the resources that he had as the constraints of his operations. Ongpin saw them as impediments to his success, so he sought the means to correct this in his favor. Hindi pinag-isipan ni Ongpin ang mga isyu na kadalasang nauuwi sa pagkaantala. Madalas siyang nagpapatuloy sa mga solusyon sa mga hadlang sa pagpapatakbo na nakatagbo niya upang isulong ang kanyang mga proyektong pang-industriya. He complained that Paterno painstakingly prepared a thick set of files containing policy issues on major projects at the Board of Investments. Bilang isang taon ng aksyon, mas mabilis na bumagsak si Ongpin sa mga isyu ng desisyon tungkol sa mga proyektong sinubukan niyang isulong. Kung may nakita siyang kulang, humingi siya ng suporta mula sa ibang lugar sa gobyerno, gaya ang presidente o ang kanyang mga kasamahan sa ibang mga ministro upang itama ang problema. Natagpuan ni Ongpin na artipisyal ang paghahati ng Ministry of Industry and Trade sa dalawang departamento. Nang maupo siya bilang ministro ng industriya, hiniling niya ang kanilang muling pagsama-sama at naaprubahan ng Pangulo. Ang mas makabuluhan ay ang rekomendasyon na ang Board of Investment, isang otonomos na ahensya na magsusulong sa mga pamumuhunan sa ilalim ng opisina ng Pangulo, ay pagsamasamahin sa ilalim ng pangangasiwa ng ministeryo. Sa isang stroke, inilagay ni Ongpin ang tatlong pangunahing ahensya sa ilalim ng kanyang agarang kontrol. Bilang ministro ng industriya, nakita niya sa lalong madaling panahon na hindi siya makakuha ng mga dayuhang direktang mamumuhunan upang punduhan ang mga proyekto na lubos na inuna sa kanyang mga plano.
Ang ilan sa mga ito ay mga proyektong tumatalakay sa pagpapalawak ng mga proyektong pang-industriya na nakabatay sa mapagkukunan, kabilang ang sa pagmimina at agrikultura. On this, there were definite constitutional limits that could not be disregarded. Kaya't natuklasan niya sa lalong madaling panahon na ang mga dayuhang namumuhunan ay hindi madaling maaakit sa mga panukala sa pamumuhunan kung saan mas mababa ang kontrol nila sa kanilang mga pamumuhunan. Natuklasan din niya na ang mga domestic industrialist ay medyo comfortable sa kanilang maliliit na proyektong pang-industriya at nawala silang mga mapagkukunan o teknolohiya o kapasidad na pumasok sa mas malaking gawain. Isang solusyon na kanyang ginawa ay ang buhayin ang National Development Company. Ito ay isang state investment promotion at funding corporation na itinatag ni dating Pangulong Manuel Quezon noong Commonwealth period. Sa ilalim ng suporta ng NDC at mga kapangyarihan ng korporasyon, maaari itong magsagawa ng mga kontrata na gumagawa ng mga mapagkukunan sa pangalan ng gobyerno, kabilang ang pagpapalawak ng suporta sa pagpupondo sa mga pang-industriyang pakikipagsapalaran. At that time, the main vehicle for development finance, the Development Bank of the Philippines, was already heavily loaned out to highly protected domestic industries that were in import substitution. Marami sa mga industriyang umaasa sa import ay nagsimula noong mga naunang pagkapangulo at sila ay nahadlangan sa paglilingkod sa kanilang mga pautang sa pagpapaunlad kaya nalilimitahan ang mga kakayahan ng DBP sa pagpapautang. Ang pagbabagong buhay at pag-recapitalize ng NDC ay isang malaking biyaya sa pagmamadali ni Ong Pin na isulong ang kanyang mga proyekto. Kaya naman, naisulong niya ang Copper Smelter Project, ang Phosphate Fertilizer Plant na isang proyekto sa Nauru Republic, at iba't ibang proyekto ng palm oil plantation na may interes sa Malaysian at Singaporean. Sa ministeryo at sa BOI, pinangasiwaan ni Ong Pin ang isang malaking grupo ng mga kritikal na proyekto na idinisenyo upang itaas ang kapasidad ng industriya ng bansa, na kanyang pinagsama bilang 10 pangunahing proyektong pang-industriya. Ang mga ito ay para sa karamihan ng mga proyektong nakabatay sa mapagkukunan ng tahanan. Kabilang dito ang Nunok Nickel Refinery Project, ang Geothermal Energy Plant, ang Copper Smelter, ang Nuclear Power Plant sa Bataan, Petrochemical Project at Steel Plants, at Agricultural Plantation Projects. Ang ilan sa mga proyekto ay matatapos, ngunit magdurusa sa mga kontrobersyong pampolitika na nakahadlang sa kanilang pagpapatupad sa hinaharap. Ang isang pangunahing halimbawa ay ang Nuclear Power Plant. Ang iba pang malalaking proyekto ay nagpakita ng mga problemang likas sa mga mahigpit na probisyon ng Konstitusyon ng Pilipinas sa pagsisikap na magdala ng mga dayuhang direktang mamumuhunan na kritikal sa pang-industriya na hinaharap ng bansa. Owned by domestic proponents, they were financed from foreign loans. To this day, the problem affects the nation's body politic. Ang body politic ay magdurusa mula sa isang malaking crisis sa ekonomiya at politika noong 1983 hanggang 1986. Sa panahong iyon, ang kontribusyon ni Roberto Ong Pin sa pamamahala ng mga sakit sa ekonomiya ng bansa ay magiging mas mahalaga because he was a central participant to the peso currency stabilization of the period. Matapos umalis sa gobyerno si Ong Pin ay nagtayo at muling nagtayo ng mga imperyo, kabilang ang paggawa ng mga deal na nagdala ng Shangri-La Group sa Pilipinas, Tagaytay Highlands, Felweb at nagtapos sa Alpha Land Corporation, where he built his crown jewel, Alpha Land Balisin Island Club. Ipinanganak si Ong Pin noong January 6, 1937.
Siya ang pangalawa sa 7 anak ni na Luis Rua Ongpin at Lourdes Morales Vilayo. Lumaki siya sa kapitbahayan ng pinaglabanan sa San Juan na noon ay suburb ng lungsod ng Maynila at bahagi ng lalawigan ng Rizal. Siya ay apo sa tuhod ni Romanti Ongpin, isang negosyante at pilantropo na tumutulong sa mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga kolonyal na administrasyong Espanyol at Amerikano sa Pilipinas. The Ongpins have been named among the most influential and enduring families of the Philippines for their contributions to the country's development. Mula noong 1988, pinunduhan ni Ongpin ang libu-libong full scholarship sa Ateneo de Manila University sa pangalan ng kanyang kapatid na si Jaime na pumanaw noong 1987. Ang magkapatid ay nag-aral sa Ateneo at Harvard sa mga scholarship mula sa mga hindi kilalang donor. Ongpin died on February 4, 2023 in Balisan Island Club, a resort in Polillo, Quezon. Shout out and thanks to the comment of Harish Elian. Sabi niya, kung hindi lang sana nagpasilaw sa kayamanan ang mga Pilipino, siguro buhay pa rin ang Maharlika. Maraming salamat po and thanks for watching. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, push yourself because no one else is going to do it for you.